Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang plano ni Canelo, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na bagamat namamayagpag ang Mexican superstar and current undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez sa mundo ng boxing ngayon, ay malabong-malabo ng mahigitan pa nito ang mga record ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Kagaya ng pagiging isang 8 division world champion, 5 division lineal champion, 2000 to 2009 fighter of the decade, at pagiging world champion sa 4 na magkakaibang dekada. Subalit target nga po ni Canelo na bumasag ng history bilang kauna-unahang boksingero na maging isang bilyonaryo. Nang sa ganun ay mahigitan niya si Manny Pacquiao at maging si Floyd Mayweather Jr. sa aspetong ito. Ayon po kasi sa Trainer of the Year winner Robert Garcia, ayun daw ang narinig niya base sa kanyang mga sources. Subalit ang pinakadahilan daw talaga ni Canelo kung bakit gusto nitong maging bilyonaryo ay upang makapagtayo ng napakaraming negosyo. Nang sa ganun umano ay makatulong ito sa mga kababayan niya sa bansang Mexico na kinakapos. Yan daw ang dahilan kung bakit napaka-aktibo ni Canelo sa pagboboxing at lumalaban ng 2 hanggang 3 beses sa loob lamang ng 1 taon. Base naman sa mga boxing experts, ay malaki daw talaga ang posibilidad na maging kauna-unahang bilyonaryong boksingero si Canelo, lalo pat kung magtutuloy-tuloy ang panalo niya at mananatili siyang aktibo sa pagboboxing. Ito din siguro ang dahilan kung bakit ayaw niyang labanan si David Benavidez at makipag-rematch kay Dimitri Bivol. May tsansa po kasing matalo siya sa mga laban na yun. At pag natalo siya ay babagsak ang value niya na siyang magre-resulta sa mabababang bayad para sa mga susunod niyang laban. Hindi katulad sa paglaban niya kay former undisputed junior middleweight world champion Jermell Charlo, kung saan bagamat malaking mismatch yung laban, ay kumita pa din si Canelo ng $50 million o mahigit 2.7 billion pesos. Tapos sigurado pang panalo siya sa laban. Kaya naman kung patuloy niya itong gagawin ay hindi talaga malabo na maging isang ganap na bilyonaryo siya. Malabo na din kasi talaga siyang makapantay sa mga record ni Pacquiao at Mayweather. Nanalo yung dalawa ng Fighter of the Decade. Pero si Canelo mukhang hindi makakasungkit ng Fighter of the Decade award. Kasi kung gusto niya itong makuha, ay kailangan niyang maging number 1 sa taong 2020 to 2029. Kung saan napakalabo na po nitong mangyari dahil may edad na din si Canelo ngayon na 33 years old. Tapos padami pa ng padami ang mga magagaling na bagitong boksingero na papausbong pa lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay madami nga po ang nagulat matapos sabihin ng former heavyweight world champion at knockout artist Deontay Wilder na pinaplano niya umanong sumabak sa mundo ng MMA sa pamamagitan ng paglaban sa UFC. Paliwanag ni Wilder na iniisip niya daw na pagsabayin ng boxing at UFC. Alam niya umanong hindi biro ang UFC. Subalit kumpiyansa umano siya sa kanyang sarili na magmimistulang napakadelikado niyang kalaban pag pinasok niya ang mundo na ito, nang dahil sa mas manipis na gloves ang ginagamit ng mga fighters dito. Base naman sa reaksyon ng mga fans, ay nakakatakot daw talaga kung yung bagsik ng kamao ni Wilder ay makatama sa UFC fighter lalo pat napakanipis ng gloves dito. Kung sa boxing nga na doble ang kapal ng gloves kumpara sa UFC ay talagang natutulog ang mga kalaban nito, ay mas lalo na daw sa UFC. Pero dahil alam naman daw ito ng mga posibleng makalaban ni Wilder sa UFC, kaya naman walang makikipagsabayan sa kanya dito sa suntukan. At bagkus iti-takedown daw agad siya ng mga ito at dadalhin siya sa ground game ng laban upang hindi makasuntok ng malakas si Wilder. At dito na umano maiisip ni Wilder na mali ang desisyon niyang pasukin ang mundo ng MMA. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.